Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Today, gagawa na naman tayo sa isa na naman nating paboritong tinapay. Ito ay kilalang kilala. Pero ito po ay naiiba sa mga tinapay na ginawa natin. Ito po ay siksik. Tatlong klase po yung tinapay ang gagawin natin ngayon. Star bread, monay bread, at saka yung ating monay cheese. Saktong-sakto po itong tinapay na to, i-partner sa kape or sa malamig na coke. Bali, malambot po yung ilalim niya, yung loob niya, tapos crispy po yung ibabaw ng ating tinapay. Sobrang sarap po nito at lasang-lasa po yung gatas na nilagay natin. Sa isang piraso lang po, busog na po kayo dahil nga siksik po itong tinapay na ito. Dito sa ating mixing bowl, paghalu-haluin lang natin lahat. Ilalagay natin lahat ng ating dry ingredients. Yung ating all-purpose flour, ating bread flour. Kung wala po kayong bread flour, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour lahat. Yung ingredients po nakasulat po sa screen, paki-check na lang po. Papakita ko lang po yung aking ginagamit na instant yeast. Ito po yung ginagamit ko lagi. Maglalagay lang tayo ng butas sa gitna or ng well sa gitna. Then ilalagay na natin yung ating white sugar. Kung meron po kayong light brown sugar o yung tinatawag na wash sugar, pwede rin po yun. Then yung ating egg. Then yung ating water at saka yung ating evaporated milk. Pwede po kayong gumamit ng water lahat kung wala po kayong milk. Pero mas masarap po kung may evaporated milk po tayo. Mas malinamnam po yung ating tinapay. Ngayon imimix lang natin siya hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Then, ilalagay na natin yung ating butter. Kailangan po yung butter natin lagi. Dapat softened po siya. Or malambot. Ngayon, hahaluin natin siya hanggang sa ma-absorb ng flour yung ating mga wet ingredients. Kung meron po kayong stand mixer, pwede kayong gumamit ng stand mixer dito. Mas mabilis po. Papakita ko lang po sa inyo manually para po sa ating mga nanay dyan. Masusundan po nila kahit wala po silang gamit. Mamasahin lang natin siya ngayon hanggang sa kuminis yung ating dough. Nakuha ko po siya ng 12 to 15 minutes. Depende po sa inyo guys. Kung mas mabilis po kayo magmasa, mas mabilis nyo po siyang mapakinis. Remind ko lang po, ito po ay isang uri ng matigas na dough, kaya medyo mahirap po siyang i-manage. Pero kayang-kaya naman po guys. Sa mga bakery po, pag ganito na po yung kanilang dough, pag bumuo na po, ipapasada na nila sa yung tinatawag nilang roller dough. Doon na po nila ilalagay yung hanggang sa kuminis. Nilipat ko lang siya dito sa ating board or dito sa ating mat para mas mabilis ko po siyang mamasa. Remind ko lang guys, pagka nahirapan po talaga kayo magmasa, pwede nyo pong i-rest muna yung inyong dough na mga 10 minutes, tapos imamasa nyo ulit, tapos i-rest ulit ng 10 minutes, then imasa nyo ulit para hindi po kayo masyadong mahirapan kasi medyo matigas po talaga siya. Normal lang po ito, ganito po dapat yung ating dough para siksik po yung ating tinapay. After 15 minutes po, ito na po yung ating dough. Smooth na po siya. Pero hindi po siya ganun ka-smooth. Mas maganda po talaga yung pag gumamit kayo ng roller dough o yung stand mixer. Mas smooth pa po siya. Pero okay na po ito guys. Lalagyan lang din natin ng butter or margarine yung ating dough. Since matigas yung ating dough para hindi po siya mag-dry. Hahatiin lang natin siya ngayon sa parehong sukat or sa parehong timbang. Sa akin po 90 grams each po. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong laki ng inyong tinapay. Itong ganitong laki po, ito po yung nabibili sa bakery na tagsa 10 piso po. Mas mabilis lang po itong gawin kaysa doon sa mga una nating ginawang tinapay kasi ito hindi na natin kailangan siyang paalsahin bago natin siya i-cut or bago natin siya hatiin. Ito po, after nyo po mapakinis yung inyong dough, pwede nyo na po siyang i-cut nyo na po siya. Isang beses lang po natin siyang paalsahin after nating makat at ating
ma-form na yung ating dough, paasahin natin siya na mga 35 minutes lang, then isasalang na natin sa oven. Pagkatapos nyo pong mahati yung inyong lahat ng inyong dough, bibilogin nyo siya ngayon na may kasamang diin. Kailangan po wala pong hangin sa loob para siksik po yung ating tinapay. Ayan, habang iniikot nyo siya, ididiin nyo rin po siya paikot para po siksik po yung loob ng inyong tinapay. Remind ko lang din po, yung flour po natin, hindi po pare-pareho. Mayroon pong matakos sa tubig, mayroon din pong hindi. Lalo na po yung bread flour, medyo malakas po siya mag-absorb ng tubig or ng ating wet ingredients. Kapag ganun po, pwede po kayo mag-add ng 1 tablespoon at a time po na liquid hanggang sa mag-form lang po siya ng dough. Kapag medyo basa naman po, pwede po kayo mag-add ng flour, 1 tablespoon at a time lang din hanggang sa mag-form lang din siya ng dough. Ililipat natin siya ngayon dito sa ating baking tray na may wax paper or baking paper. Kung wala po kayong baking paper, pwede nyo pong i-grease lang yung inyong baking tray. Lagyan nyo po siya ng butter or oil. Ngayon, gumamit lang ako ng cutter para hatiin yung ating dough. Pwede po kayong gumamit ng gunting kung ano po yung available sa inyong kitchen. Ito po yung tinatawag nating monay bread. Ayan, hahatiin nyo lang po siya sa gitna. Ito naman yung ating star bread. Depende po sa inyo kung paano nyo po i-cut yung inyong star bread. Ngayon, paalsahin natin siya ng 45 minutes to 1 hour. Depende po sa inyo guys, kung gusto nyo mas dense or mas matigas yung inyong tinapay, pwede nyo po siyang paalsahin ng 30 minutes lang, then isa lang nyo na siya sa oven. Then ito naman yung ginagawa natin na yun, ito naman yung cheese monay or cheese roll. Lagyan natin siya ng cheese sa gitna, then i-roll nyo lang siya. Pagkatapos natin lagyan ng cheese, ganun lang din ang gagawin natin. Ilagay din natin siya sa baking tray. Then, paasahin lang din natin siya ng 45 to 1 hour. Depende po sa inyo guys ha. Kung gusto nyo mas putok talaga siya, mas iiksian nyo lang po yung pag-rest nyo. Pwede 25 minutes to 35 minutes para mas matigas or mas dense po yung inyong tinapay. Yung sa akin po, ginawa ko po siyang 1 hour kasi gusto ko pong medyo malambot po yung aking tinapay. Pero ganun pa rin po siya, siksik na siksik pa rin po yung loob niya. Ito na ngayon yung ating tinapay, umalsa na siya. Ngayon, lalagyan lang natin siya ibabrush natin siya ng egg. Ito, isang itlog lang po to, binit ko. And ibabrush natin dito sa ating tinapay. Dito naman sa ating star bread, maglalagay tayo ngayon dito ng sugar sa ibabaw. Ayan. Uulitin ko lang po, kung gusto nyo pong mas dense or mas putok po yung inyong tinapay, iiksian nyo lang po yung pag-alsa ng inyong dough. Gawin nyo lang po siyang 30 to 35 minutes. Isasalang na natin siya ngayon sa ating naka-preheat na oven. 150 degrees Celsius. 20 minutes po hanggang sa mag-golden brown siya. Or kung gusto nyo pong mas crispy or mas toasted po yung ibabaw ng inyong tinapay, mag-a-add po kayo ng another 5 minutes. Ito na po yung ating monay bread. Ayan, medyo mababaw po yung paghiwa ko sa gitna, kaya ayan po, medyo nawala po yung hati sa gitna. Ayan, ito naman yung ating cheese monay. Ayan, mainit-init pa po. Tara, ihanda na po natin yung ating mainit na kape dyan at magkakape na po tayo. Sobrang sarap po nito at kahit isang tinapay lang, busog na busog ka na. Ito po ay siksik na siksik. Pwede rin po ito sa malamig na Coke. Crispy po yung ibabaw ng ating tinapay, din sa loob naman ay malambot.
Sana po nagustuhan niyo po itong recipe na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kita-kits po tayo sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.